Praise God! Sa umagang ito ay napakabuti dahil ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Buhay po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, stay blessed. Amen, stay blessed. Dahil nga po, dapat lamang po tayo na manatili sa kanyang pagpapala. Bakit po hindi natin inaalis sa ating isipan yung mga ganong kaisipang stay blessed? Dahil po pinagpala na po tayo. Sa umaga pa lang, pagising pa lang, pinagpala na po tayo. At ang kanyang presensya patuloy po natin inaasam-asam. Ito po sa umaga ito, ang pag-usapan po natin mga katangiang taglay ng ating manlilikha. Ang liliit po pala ng letra. Yun po, yung mga katangiang taglay ng ating manlilikha, yung hahayag lamang po natin is konting portion lamang po ito dahil napakalawak po ng katangian ng ating manlilikha. Yung katangian lamang po ng tao, minsan hindi po natin maisa-isa. Meron po dyan magagaling sa ganito, meron pong mahusay sa ganyan, sa sport, pero lahat po ng kagalingan yan ay galing lamang po sa ating manlilikha. Sabi po rito, ito po yung sinasabi, yung mga katangian po ng ating manlilikha, unang-una na po rito, ito po yung sinasabi na biyaya lamang po kasi na makilala yung ating manlilikha sa kanyang katangian. Unang-una po dyan, yung makapangyarihan po sa lahat. Siya po ay omnipresence na God. Ito po yung paghuhugutan nating verse. Mga taga-Roma 11:33, sabi po rito, papuri sa Diyos, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya po ng nasusulat. Nandun po lahat sa kasulatan yung mga katangian ng Diyos, yung mga ilan na naisulat ng ating mga manunulat na apostol, mga manunulat na propeta. Nandoon po siya lahat. Sabi po rito, makapangyarihan sa lahat. Yun po yung isa sa katangian po ng ating manlilikha ay omnipotence, creator of all things. Genesis 1:1 pa lamang po, nagpamalas na po siya ng kanyang kagalingan, ng kanyang makapangyarihan sa lahat na abilidad. Ito po yung sinasabi, ng pasimula ay nilikha ng Diyos at ang langit at ang lupa. Nilikha niya po ito sa pamamagitan lamang po ng kanyang salita. Sabi po rito, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagsalita at nilikha ang sansinukob at nagpakita ng kanyang otoridad sa kawalan. Ang walang hanggang kapangyarihan lamang ang makakalikha. Meron po rito sinabing ex nihilo. Hindi po ito sinasabing ex nihilo. Ex nihilo po ito. Ang ibig sabihin ay mula sa wala. Yung mula po sa wala, wala talagang pagkukunan, pero meron pong kinalabasan na napakaganda. Ito po yun, ang word po na to is galing po sa Latin word, ex nihilo. Ang kanyang salita ay ang kanyang kapangyarihan. Mababasa po natin ito sa Awit 33:6-9. Ayun. Ayan po, ang sabi po rito sa Awit 33:6-9, sa utos ni Yahweh nilikha ang lahat, ang araw, ang buwan, talang maririkit sa iisang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig, kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumitaw ng pusa. Ganda po, para po yung isang tula. Yun nga po, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, lumitaw po bigla yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga nilikha. Ito po yung pagkakataon na makakaasa po tayo sa kabutihan ng Diyos. Dahil po yung paglikha na yan mula sa wala, bigla pong nagkaroon ng mga bagay. At yung mga bagay na yon ang nakikita po natin sa panahon ngayon. Meron lamang pong sabi rito,
ang lumikha, ang Diyos ang pinagmulan at lumikha ng lahat ng bagay. Nakikita man o hindi, saklaw nito ang pisikal na sansilukob, lahat ng nabubuhay at ang espiritual na kaharian. Sabi po rito, mayroong dalawang uri ng paglikha. Yung una po, paglikha mula sa wala, yung walang anuman, biglang lumitaw. Ito po yung tinatawag kanina ex nihilo, na nilalang ng Diyos ang sansinukob at lahat ng nasa loob nito mula sa wala. Ipinapakita nito ang lubos na kapangyarihan at pagiging higit sa lahat ng Diyos. Yung isa naman po, ang sabi rito, creative evolution. Hindi po ito yung sinasabi ng mga mula sa unggoy, naging tao. Hindi po ito yon. Ang sinasabi po nito, ang paglikha ng Diyos ay hindi isang pangyayaring nakatigil. Kumbaga, nilikha na yung isa, yun na lang. Ang sinasabi po rito, creative evolution, ito ay may buhay, isang patuloy na proseso. Kamukha po ng nagmula sa fetus, naging baby, naging bata po hanggang sa lumaki, at nagkaroon po siya ng pagkilos, naging kapaki-pakinabang. Ito po yung tinatawag doon na creative evolution. Hindi lamang po siya, bata ka lang, habang buhay ka ng bata. Hindi po ganun ang paglikha ng Diyos. Napakaganda pong pagmasdan yung paglikha ng Diyos. Kadalasan po ng likha ng Diyos ay may buhay. Kahit nga po yung mga bundok, minsan nagiging patag. Minsan po, tinutubuan ng mga halaman. Iyon po yung paglikha na kamangha-mangha mula sa ating Diyos na manlilikha. Tunay nga po, yung makakagawa lamang ito isang makapangyarihang Diyos. Hindi po ito kaya ng mga tao na nagdiyos-diyosan. Sabi rito, paano maunawaan yung kanyang paglikha? May tatlong paraan po para maunawaan ang paglikha ng Diyos. Una, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya po, para po maunawaan natin. Minsan kasi may mga pangyari na, ano ba nangyari doon? Kaya nga po sa mga scientists hanggang ngayon, hindi pa nila matanggap yung paglikha ng Diyos kung paano ba talaga nangyari. Kasi po kulang sila o wala silang pananampalataya. Sabi rito, sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap sa kapangyarihan mula sa lumikhana, ang Diyos sa pamamagitan ng paniniwala at pagtitiwala sa banal na kapahayagan. Umiikot ito sa espiritual na karanasan at mga turo sa reliyon o Biblia. Ito po yung makikita po natin na nakasulat din po ito sa Bible. Iyon po yung isa sa kung paano natin maunawaan yung paglikha ng Diyos. Number 2 po, sa pamamagitan ng pananaliksik at katwiran. Yung mga scientist din po, may mga scientist din po na naniniwala na talaga na ito ay nilikha ng Diyos. Yung mga planeta, yung mga stars, naniniwala na po sila. Ilan na lang po sa ngayon yung mga atheists na hindi po naniniwala. Pero katotohanan po nun, lahat ng nilikha po sa sanlibutan ay nagmula po sa lahat at ang nakakalikha lamang po ng mga ganung bagay ay isang makapangyarihang Diyos. Sabi rito, yung pananaliksik at katwiran, pagsusuri sa pagiging komplikado at kaayusan. Complicated po kasi na hindi talaga maunawaan ng tao. Kaya lang naman po komplikado kasi hindi po maunawaan ng tao eh. Pero po sa Diyos, ang linaw po ng kanyang ginawa, ang linaw po ng kanyang nilikha kung paano ito nagiging proseso at maging kapaki-pakinabang. Komplikado at kaayusan ng sansinukob bilang katibayan na matalinong disenyo ng Diyos. Gumagamit ang pamamaraang ito ng scientificong obserbasyon at filosofikal na argumento. Yun nga po. Nagkakaroon po silang argumento pagka hindi po nila maunawaan kung paano ba nagkaroon ng mga ganong bagay. Yung pangatlo naman po kung paano maunawaan yung paglikha ng Diyos sa pamamagitan po ng karanasan. Pagmamasid sa kagandahan, kamanghamanghang mga bagay, at pagkakaugnay-ugnay ng paglikha bilang isang pagpapakita ng malikhaing sining ng Diyos. Kasama rito ang personal na pagninilay at pagpapahalaga sa kalikasan. Minsan po, nagpunta po kami ng
Nakarating po kami ng misis ko sa Baguio. Talaga naman pong mamamangha ka sa likha ng Diyos. Yung mga bundok po doon na preserve po hanggang sa ngayon. Yung mga puro-puro na malalaki. Talagang ma-amaze ka. Ito talaga yung nilikha ng Diyos. Hindi po talaga basta-basta yung kanyang nilikha. Ang ganda po, mapapagmasdan mo, mapupuntahan mo, at nagiging kapaki-pakinabang sa mga naninirahan doon. Iyon po yung isa sa katangian na po ng Diyos na siya po ang creator of all. Sabi naman po rito sa letter B naman po, sustainer of all things. Siya yung nag-iingat sa lahat ng bagay o siya yung tagapangalaga. Sabi rito po ng Colossus 1:17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Yun nga po, siya yung tagapangalaga. Yung sansinukob po, yung kalawakan, lahat po ng nanduroon kahit nandito sa lupa, siya po ang tagapag-ingat. Pero meron pang tagasira, yung tao. Lalo po sa kalikasan, ang lakas po sumira ng tao, ng kalikasan. Kaya po, may mga organisasyon na nagpapanatili po sa kalikasan. Maging sa dagat, nilikha po ng Diyos yung dagat na kapakapanabang sa tao. May mga isda, meron po mga pagkain ng isda doon. Kaya lamang po nakakalungkot, tinatapunan ng tao ng basura. Kaya po, kailangan po magbago ng pag-iisip ang tao sa kanyang nilikha. Sabi po rito, hawak niya ang bawat atom, kalawakan at tibok ng puso sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pati pala yung maliliit na atom, no? Hawak po ng Diyos. O alam po ng Diyos kung ano nangyayari doon. Alam po niya kung ano yung purpose nun. At kailan po ito magagamit ng tao. Maging yung kalawakan na napakalawak nga po. Wala po pong tao na nakakapag-explore ng buong kalawakan. Pero po, ang nag-iingat po dito ay ang Diyos natin na makapangyarihan. Maging yung tibok ng puso ng tao, alam po ng Diyos yan. Yung kapangyarihan po ng Diyos ang nagpapanatili upang tuloy-tuloy ang pagtibok po ng puso ng tao. Sabi po rito, ang kapangyarihan ay hindi lamang sa pasimula, kundi sa pagpapanatili. Ang kanyang lakas ay hindi kailanman humihina. Iyon po, yung katulad po ng sinasabi ng Hebreo 1:3. Sabi po rito, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob. Yun po yung sinasabi. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Yun nga po, hindi po nauubos yung kapangyarihan ng Diyos. May trono po siya, yung trono niya po ay punong-puno ng kapangyarihan. At sabi po naman dito, ito po naman sa pangalawang yugto ng ating makapangyarihan sa lahat, sabi po rito, Redeemer of all things, or of all men, Redeemer of all. Hindi ko, sabi ng Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Griego. Yung pong isang katangian na po na yon na manunubos po ng lahat. Hindi niya po hinahayaan na yung kasalanan ng tao ay manatili. Sabi po rito, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na magligtas sa mga makasalanan ay nagpapakita ng kanyang sukdulang otoridad sa kasalanan at kamatayan. Pati yung kasalanan at kamatayan, may authority po ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hindi po kayang lupigin ng kamatayan ang ating Diyos. Ganon naman din po yung mga anak ng Diyos. Yun po yung isang pagpapala doon. Yung kamatayan po na yan na kinakatakutan ng sanlibutan, pag meron po tayong Diyos sa ating puso't isipan, mawawala po yung takot po na yan sa atin. Kung yung nga po paglikha niya ay mula sa wala, ano pa kaya yung kamatayan na tinalo na po ng ating Panginoong Hesus?
Ang muling pagkabuhay ng mga patay na kaluluwa ay nangangailangan ng parehong kapangyarihan na nagbuhay kay Kristo. Iyon po yung sinasabi sa Efeso 1:19 hanggang 20. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya po tayo may kasiguraduhan na tinupos na po tayo sa kasalanan ng ating Diyos dahil buhay po ang Panginoong Hesus. Ang kapangyarihan po na bumuhay sa ating Panginoon, yun din po yung kapangyarihan na tumupos po sa atin. At mananatili po yung kapangyarihan na yun at aasahan po natin yan. Kaya nga po sabi, hindi lamang naglikha ang Diyos, kundi nagpapatuloy po ito. Patuloy po niya tayong nililinis, patuloy niya po tayong binabago. Nilikhaan niya po tayo ng bagong puso. Nilikhaan niya po tayo ng bagong kaisipan upang magpatuloy tayo sa kanyang kabanalan. At yung mga paglilikhang ito ay magagawa lamang po yan ng isang makapangyarihang Diyos. Ngayon naman po, sa ating pamumuhay, minsan po na naranasan natin, makita natin sa ating wallet, wala na. Wala nang laman. May parating pang due date. Meron pang ganyan. Asahan po natin na yung katulad ng ginawa po ng Diyos sa San Sinuko, mula po sa wala, nagkaroon po ng langit at lupa. Yung po bang maliit na portion po na ng ating pangangailangan, hindi po kaya ibigay ng Diyos? Imposible po, kaya-kaya po ibigay po yun ng Diyos. Maging yung ating mga pangangailangan mental, yung ating pangangailangan na physical, napakaliit na lang po nun para sa Diyos. Kaya po magtiwala po tayo sa makapangyarihang Diyos. Kasi siya lamang po yung may kakayahan na lumikha mula sa wala. Amen po ba? Number 2 naman po, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Yun po yung omnipresence. Nasa lahat ng dako. Ibig sabihin po, ngayon po nandirito po siya. Nakikita niya po yung kanyang mga anak. Nakikita niya po yung mga nakikinig. Nakikita niya po yung mga talaga namang ang puso ay nakapokus lamang sa ating Diyos. Sabi po rito, yung unang portion po nun, He transcends or beat space. Kumbaga, kayang-kaya po lagpasan yung bawat espasyo. Kung may espasyo man po na hindi po nating maabot, ang Diyos po kayang-kaya pong abutin. Sabi rito ng awit 139, 7-10, sana kong magpupunta upang ako'y makatakas sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Ibig sabihin po, kanang kamay is power. Kapangyarihan po ng Diyos yan. Kaya po pag alam po natin na tayo nasa kanang kamay ng Diyos, panatag po tayo. Nasa power po tayo ng Diyos. Kaya po yan po yung sinasabi, wala pong lugar na hindi kayang puntahan ng Diyos. Wala pong problema na hindi kayang lutasin ng Diyos. Alam po niya lahat ng mga bagay na ating pangangailangan. Alam po niya rin yung mga bagay na dapat nating iwasan. Kaya po, kung ang Diyos ay narito, ang Diyos din po ay mga nasa lugar na kamag-anak po natin at nag-iingat po sa Diyos. Kung kanina po, papunta tayo rito, kasama po natin ang Diyos. Iningatan niya po tayo sa biyahe. Iningatan niya po yung mga sasakyan na nakakasalubong po natin. Kaya po yung pagtitiwala po ay dapat nating ilaan lamang sa Diyos. Iyon po, siya po yung nasa sa lahat. Sabi po dyan, ito po, walang lugar na lampas sa kanyang presensya. Langit, siyol, kadiliman, o ang pinakamalayong dagat. Yun nga po, yung ibang mga seaman, di ba? Nasa malalayong dagat yan, pero yung pag-iingat po ng Diyos, nananatili po sa kanila. May alon po, may mga pating, may mga malalaking nilalang na nasa ilalim ng dagat, pero po yung presensya ng Diyos, nandoon po rin sa kanila.
Inaayos po ng Diyos ang lahat ng mga bagay-bagay upang maging kapakinabangan po ng mga tao na kanyang minamahal. Hindi tayo nag-iisa, ang kanyang presensya ay nauuna sa atin. Iyan po yung isa. Kumbaga, yung samahan ka na po ng Diyos, napakalaking bagay na po. Biyaya na po yun eh. Sabi pa nga po rito, ang kanyang presensya ay nauuna sa atin. Ibig sabihin, yung kanyang mga angel, yung kanyang mga inilaan po para sa atin na mag-ingat, ipinapauna na po niya. Kanina nga po, di ba, pag biyahe pa lang po natin dito, dahil tayo mga Kristiyano, alam po natin na yung pag-iingat po ng Diyos ay nasa sa atin. Sabi po ng Deuteronomy 31:8, si Yahweh ang nangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot, ipanghinaan ang loob. Yan po yung kahit ng Old Testament pa po, yung encouragement po ng Diyos. Nandito na po sa kanila. Much more pa po sa atin na yung kanyang anak ay nagtagumpay na po. Wala pong hindi pinagtagumpayan po ng ating Panginoong Yesus. Ito pa po isa, He dwells with His people. Sabi po ng Matthew 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Iyan po yung mga salita po ng Diyos na pangahawakan po natin talaga eh. Kasama po talaga natin ang Diyos. Nauuna po siya sa ating mga pupuntahan. Kasama po natin yung presensya, yung kapangyarihan ng Diyos. Kasama po natin siya. Sabi pa rito, ang Diyos ay natatanging naroon sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Yun po, alam po natin yun, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sinasamahan niya po tayo. Sabi ng 1:14-17, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikilala nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ang gaganda po ng salita ng Diyos. Talaga nga po yung kanyang presensya ay nasa sa atin, sa mga mananampalataya. Ayun po yung maliwanag po ron sa mga mananampalataya po. Sabi pa rito, pinupuno niya ang sansinukob, ngunit malapit na nananahan sa bawat mananampalataya. Yung presence niya po ay nasa sanlibutan din po, nasa kalawakan, pero yung kanyang yung nananahan po siya sa atin. Di ba sinabi nga po sa unang Korinto 3:16, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Yun po yung malinaw na sinasabi na lagi pong yung presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Kaya nga lang po minsan nakakalungkot na may mananalangin na bumaba ang banal na Espiritu at sabahan kami. Ang sabi po dito, ang linaw po, kayo ay templo ng Diyos. Naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Naninirahan po sa atin ang kanyang Espiritu. Ano man yung ating sabihin, minsan po sa may sakit, yung kagalingan ay i-declare po natin dun sa may sakit. Mapapangyari po ito ng Diyos. Yung ating mga pangailangan na idinudulog natin sa Diyos, mapapangyari po ito ng Diyos dahil naninirahan po sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sabi naman po rito, He sees all actions. Sa Jeremiah 23:24, wala makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Yun po sabi po ng verse. Wala po talaga makakapagtago. Omnipresence po ang Diyos. Siya po ay nasa sa lahat. Sabi rito, walang maitatago. Pinagmamasdan niya ang mga lihim na kasalanan at tahimik na mga sakripisyo. Kung meron po tayong mga lihim na kasalanan, alam po yan ng Diyos, hindi po siya mabibigla. Hindi po siya mabibigla na ito si man nagkasala. Hindi po siya mabibigla kasi alam niya po ang lahat. Hindi po natin maitatago sa Kanya dahil yung presensya niya ay nasa sa atin. At yung mga tahimik na sakripisyo natin,
yung mga ginagawa po natin na para sa Diyos, alam po niya yan. Pagdating po natin sa langit, may reward po tayo kahit maliit na sakripisyo po yan. Iyon po yung kagandahan sa presensya ng Diyos. Makakaasa ka na kasama mo ang Diyos kahit saan ka ba magpunta. Minsan nga po, makagawa ka ng kasalanan, hindi po aalis yung presensya ng Diyos sa iyo. Babaguhin ka po ng Diyos. Babaguhin po yung pag-iisip upang yung kasalanan mong ginawa ay patuloy mo ng kalimutan at talikuran. Yung biyaya niya po yung magpapaintindi sa iyo na ganito kita kamahal, ganito kita kayang ipagtanggol, maging sa krus ng kamatayan, ipagtanggol kita. Kaya yung kasalanan mo na ginagawa ay talikuran mo na. Hindi po ang Diyos naninisi sa mga tao dahil alam niya po yung ginagawa ng bawat tao. Alam niya po yung gagawin mo ngayon at gagawin mo bukas. Ganun po ang kanyang presensya. Nandito siya ngayon, nanduroon siya bukas. Di ba sabi? Nauuna siya sa atin. Alam niya po yung mangyari bukas. Pag uwi po natin, nandoon na po siya. Nakahanda na po yung mga kakainin natin. Nakahanda na po yung ating mga isusuot, yung mga gagawin po natin. Nakaayos na po lahat yan. Dahil yung kanyang presensya po ay nananatiling kasama po natin. Sabi nga po ng Kawikaan 15:3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masasama at mabubuti ay pawang minamasdan. Pinagmamasdan po talaga ni Yahweh lahat ng ating mga ginagawa. Number 3 naman po, ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Omniscience naman po. Bakit po mahalaga na ang Diyos ay nakakaalam sa lahat? Siya po yung manlilikha po natin eh. Alam niya po bago tayo likhain, alam na po kung ano yung magiging purpose natin. Sabi po rito, He knows all things. Hebreo 4:13. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ang bawat pag-iisip, kilos at motibo ay hayag sa harap niya. Hindi natin siya madadaya. Ang katapatan sa Diyos ang ating tanging kanlungan. Yun po yung isang kanyang katangian na alam niya po ang lahat. Alam niya po kung ano iniisip mo ngayon. Alam niya po kung ano iniisipin mo mamaya. Sabi po rito, ang perpektong kaalaman ng Diyos ay namamahala sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Alam niya ang lahat ng bagay. Katulad po ng nasabi ng awit 139, 1-4. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Tunay nga po ba na malayo ang Diyos sa panahon nila noon? Kasi noon sa panahon nila, umaalis po ang banal na espiritu sa tao. Hindi po katulad sa panahon natin ngayon. Ang panahon natin ngayon ay panahon ng pagpapala po, panahon ng biyaya. Kaya po yung espiritu po ng Diyos hindi po inaalis sa atin. Tatak na nga po yan eh. Kumbaga stamp, katibayan po na tayo ay tinubos na po mula sa ating mga kasalanan. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Lahat ng ating gagawin natin, ginagawa natin yan, gagawin natin mamaya at bukas. Kaya po, magugulat po ba ang Diyos kung ano yung mga pagkakamali natin ginagawa? Hindi po. Isa po yan sa katangian ng Diyos na mahabagi ng Diyos dahil alam niya na magkakasala ka bukas. Pero dahil sa kanyang kabutihan, papauna niya yung kanyang biyaya. Upang ang biyaya po kasi ay nagsasabi sa bawat tao na iwasan yung mga kasalanan. Yun po, sabi po rito, number 4, verse 4, di pa ako umiiyak, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat. Iyon, lahat ay di malilihim.
Wala talagang maililihim sa Diyos sapagkat siya po ay Diyos na nakakaalam ng lahat. Napakabuti po ng Diyos. Kung Diyos ay nakakaalam ng lahat, alam niya nga po kung ano yung mga pangailangan mo. Kahit hindi ka pa magpunta sa doktor, alam na niya kung ano yung karamdaman mo. Alam na niya na ikaw ay lalapit sa Kanya upang ang karamdaman ay iyong bigkasin na mawala na. Alam niya po yan. Kaya po naghihintay lamang siya na lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung nais mo na mangyari sa iyo. Diba sabi ng Panginoong Hesus sa may mga sakit, anong nais mong gawin ko sa iyo, diba? Yung may mga karamdaman noon, pinapagaling ng Panginoong Hesus. Pero sinasabi niya, ano yung nais mo? Kasi minsan, hindi pala nais ng tao, pero ito yung gagawin ng isang tao, di ba? Yung iba, dahil lamang sa pabor, kaya ginagawa. Kahit hindi naman nais ng tao. Pero dahil sa pabor, ginagawa po ng tao. Pero hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay mahabagin Diyos. Kung ano man yung pangangailangan mo, handa siyang ibigay. At ibinigay na nga niya po sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya po lahat ng ating pangailangan nasa Panginoong Hesus. He knows our heart, sabi rito. Alam niya po yung ating puso. Katulad ng sinasabi ng Samuel 16:7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Ito po yung, nung unang panahon po, yung pumipili po ng mga susunod na hari o susunod na mga tagapaglingkod, yung mga propeta. Pero sinasabi po ng Diyos, hindi yung appearance o yung itsura ng tao, yung taas ng tao. Kaya ko siya pipiliin. Dahil alam po ng Diyos yung puso po natin. Nasa puso po tumitingin ng tao. Ang Diyos tinitingnan po ng tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Kaya po sabi, ang Diyos ay hindi humuhusga sa pamamagitan ng anyo, kundi sa panloob na puso. Katulad ng awit 44:21, ito yung iyong mababatid sapagkat sa iyo ay walang lihim. Sa iyo ay walang lingid na kaisipan at damdamin. Alam po niya ang lahat. Sa bawat araw na dumadaan po sa atin. Sabi, sa pamamagitan ng karanasan ng banal na biyaya, ang mga karanasan ng paggabay, pag-aliw, o pagpapagaling ay maaaring ituring na mga palatandaan ng presensya ng Diyos at ng kanyang kaunawaan. Katulad din po nung kanina, yung presensya ng Diyos, ganun din po, alam niya po lahat. Halos hindi po nagkakalayo yun. Mararanasan po ng bawat isa yung kanyang presensya, yung kanyang kaalaman sa atin. Sabi rito, bilang isang pagpapahayag ng kanyang plano at layunin. Yun po yung pagpapahayag ng layunin ng Diyos, ipinapaunawa na po sa atin. Ang paunang kaalaman ng Diyos ay maaaring maunawaan bilang bahagi ng kanyang banal na plano. Kaya nga po yung plano ng Diyos sa sangkatauhan na iligtas ito sa kasalanan. Ipinaunan niya po yun kahit nung unang panahon pa. Sabi po rito, kahit na may kalayaan ng tao na pumili, alam na ng Diyos ang mga pagpipilian ng tao at kung paano ito magiging bahagi ng kanyang mas malaking plano. Yan po yung mga plano ng Diyos na dahil sa ating puso, alam niya po yan eh. He knows our heart eh. Yung mga nakikita niya ang ating nakatagong, kahit yung pagkasira, yung kasiraan po natin, alam niya po yun. At iniibig pa rin niya tayo. Yan po yung sinasabi niya, awit 44:21. Ito naman po, foreknows all outcomes. Yan po yung sinasabi na, ano ba yung kalalabasan ng bagay na to? Bakit ba to nangyayari? Bakit ba yung mga pangyayaring ganito, maging yung bagyo, maging yung mga namamatay, bakit ba nangyayari to? Kaya nga po sabi nung gawa, sa mga gawa 2:23,
Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Kahit pala yung kamatayan ng Panginoong Jesus, minsan yung kamatayan, masasabi po natin na masakit po talaga. Kahit doon po sa mga apostol o mga kamag-anak po ng Panginoong Jesus nung panahon na yon, nasaktan po talaga sila, nagdalamhati po sila. Pero bakit? May plano po yung Diyos eh. Yung plano po ng Diyos na yon ang mananatili. Maging sa kaisipan po natin, hindi po natin alam yon. Hindi po natin lubos na maunawaan. Pero darating yung panahon, katulad po ng panahon natin ngayon na naunawaan na natin kung bakit ang Diyos ay namatay sa krus, bakit siya ipinagkanulo sa lahat ng kanyang ginawa, maging yung mga karamdaman na pinagaling niya, yung mga tao na pinakain niya, isa pa yon sa mga nagsisisigaw na ipako siya sa krus. Bakit po may mga pangyayaring ganon, di ba? Alam po ng Diyos lahat ng nangyayari, maging yung kalalabasan niyan. Alam po ng Diyos dahil siya po ang nakakaalam ng lahat eh. Nasa plano na po yun. Kung ano man yung mangyari sa Panginoong Jesus, nasa plano na po yun. Kaya nga sabi, let your will be done. Sabi ganun po ng ating Panginoong Jesus. Kasi alam po ng Panginoong Jesus na yung sakit na mararanasan niya, yung kapighatian ng mga tao na nakapaligid sa Kanya, alam po ng Panginoong Jesus yun. Kaya po sabi, let your will be done. Mangyari yung kalooban mo, Ama. Kahit ito'y maging kasakitan pa ng Kanyang pangangatawan. Kasi po, yung plano po na yun ng Diyos ay mananatili po yun. Wala pong makakahadlang po dun sa plano ng Diyos po na yun. At ang magandang malaking bagay po dun ay alam po ng Diyos yung kalalabasan mo. Hindi ka masama sa paningin natin yung nangyari ay masama na po yung kahihinatnan doon. Sa ating pong pangunawa, ganun bilang isang tao, merong nasunugan. Bakit kaya po nangyari yun? Merong ganun. Ang sama naman nangyari sa mga tao na yun, nasunugan sila. Maaari pong may nakalaang plano po doon yung Diyos na i-relocate sila sa magandang tirahan. Bakit po kaya binaha yung lugar na yun? May mga pangyayari po na dapat natin maunawaan na Diyos lamang yung nakakaalam kung ano man po yun. Kaya po, magtiwala lamang po tayo sa kaunawaan po ng Diyos, hindi po yun sa ating sariling kaunawaan. Sabi po ng Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Yun po yung tao, nagpapanukala po yan, pero yung Panginoon lamang yung nagpapatupad dito. Isinasakatuparan po lahat ng Panginoon yung dapat na mangyari. At sabi po na Psalm 147:5, great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Wala pong limitasyon ng kaunawaan ng Diyos. Nauunawaan niya po tayo maging sa ating pinagdaraanan. Tayo po bilang tao may limitasyon yung ating kaunawaan eh. Pero po yung Diyos, wala pong limitasyon yan. Kaya nga po minsan sa panahon ng Panginoong Jesus, maging yung kanyang alagad, sinasabi ng iba na nanghina, sinasabi ng iba nag-backslide, si Pedro. Pero po, hanggang doon lamang yung kaunawaan ng mga tao. Pero po, ang Diyos alam niya. Sabi nga ng Panginoong Jesus, Pedro, pagbalik mo, palalakasin mo ang iyong mga kapatid. Hindi po nagtatapos doon lamang yung kaunawaan ng Diyos na nakita niyang yung inano siya ni Pedro, yung hindi siya kinilala or tawag nito, itinakwil siya sa panahon na yon, di ba? Kasi nga natatakot si Pedro eh. Pero hindi lamang hanggang doon yung kanyang kaalaman. Wala pong limitasyon ang kaisipan ng Diyos. Kaya po hindi po niya tayo bibitawan katulad ng ginawa niya kay Pedro. Palalakasin niya po tayo, i-encourage niya po tayo.
paparanas niya po sa atin yung kanyang kagandahan loob para po magpatuloy sa bawat hamon ng buhay. Sa panahon po natin kasi malalakas yung hamon ng buhay. Kaya po dapat alam natin ng ating manlilikha ay makapangyarihan sa lahat, siya ay nasa lahat at alam niya po ang lahat. Iyon po yung dapat nating panghawakan. Kahit naman po nung bago-bago pa lamang po ako, yun po yung pinanghawakan ko. Kasi marami po akong mga nakakakwentuhan pagdating po sa ganyang usapin sa Bible, lalo na po sa kasalanan. Sasabihin po nila na, ligtas ka pa rin kahit nakagawa ka ng kasalanan. Sabi nga po, hindi naman po magugulat ang Diyos na makagawa ka ng kasalanan yan. Ligtas ka dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Ligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Pero sa isang kasalanan na magagawa mo pero tinanggap mo ng Panginoong Hesus, hindi magugulat ang Diyos, kundi babaguhin ka nito. Nakalaan na yung plano ng Diyos upang mabago ka sa nagawa mong pagkakamali. Kaya po, yun po yung isang pundasyon ng aking paniniwala na ang Diyos ay omnipotence, ang Diyos ay omniscience, at ang Diyos ay omnipresence. Lahat pong yan dapat po natin panghawakan. Kahit na tayo ay hindi po laging nakapagbasa ng Biblia, yung paniniwala po natin na katulad po ng ganyan, panghahawakan na po natin yan. Kahit na meron po tayong pinagdadaanan ng mga problema, meron po tayong financial problem, health problem, matatanda po natin, alam ng Diyos yung pinagdadaanan ko. Meron po tayong pupuntahan na alam nating delikado, ang Diyos ay kasama ko. Una po siya na pupunta ron upang ingatan tayo. Iyon po yung kailangan po natin na isa puso. Ano man po yung gagawin natin sa araw-araw, ano man po yung mangyari paggising natin, tandaan po natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay nasa sa atin, nasa lahat. At ang Diyos ay alam po ang lahat. At bilang po paghuli, tayo po ay manalangin. Magsitayo po lahat at tayo manalangin.